Okay, hallelujah. Okay, hallelujah. So magandang hapon sa inyong lahat at tayo ay dadako sa ating pagtitipon at pagsamba sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay mayroong sinasabing malakas na bagyo, si Juan. But we will continue to rejoice unto the Lord dahil ang ating biyaya, kaligtasan, pagpapala at kinabukasan, lahat yan ay nasa Panginoon lang. At higit sa lahat, tayo ay lubos na nanalig na ang Panginoon ang may control, may hawak na lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay hindi pwedeng mangyari kung hindi niya pahintulutan. Kaya sa oras na ito ay handa natin ating sarili sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Unahan tayo ni Brother Gabby. Amen. Basahin po natin ang Psalms chapter 19, verse 1 to 11. To the choir master, a psalm of David. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out his speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them there is great reward. Hallelujah. O muli, papasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy po kami na ikaw nga po ang mataas sa aming pong gawain ito. Salamat po na kahit po ulang, Panginoon, at may sinasabing bagyo. Patuloy po kami magpapasalamat, magpupuri at sa iyo po ay patuloy na magbibigay ng kaluwalhatian at sa mga salita, Panginoon, ay patuloy na maghari ito sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa umaga nito na kahit po konti lang po kami nadadalo dahil po sa bagyo. Salamat pa rin po sa pag-iingat po sa bawat isa nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, at patuloy na makinig sa gawain ito. Sa iyo po namin tinataas lahat, Panginoon, ang kaayusan, katagumpay na gawain po sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Hallelujah. So tayo ay patuloy na magalak sa ating Panginoon. Amen. Amen. Awitin natin ang desert song. This is my prayer. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a big room of more than gold, so find me, Lord, through the pain. I will bring praise, I will bring praise. No weapon from against us shall remain. I will rejoice, I will rejoice. God is my victory and He is here. This is my prayer
battle, when triumph is still on its way. I am unconquered, all here with Christ, so firm on His promise I stand. This is my prayer in the harvest, the favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I receive I will sow, and I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare, God is my victory as He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every reason, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Amen. Let's continue to bless the name of the Lord. Blessed be your name, the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name, blessed be your name. When I found in the desert place, though I walked through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll practice praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
childbearing, mothers training the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Okay, let us run unto the Lord. Your eyes is on the sparrow. Your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me through your purpose. I'll say, just understand. For your glory, may you draw men as your love and grace demand. And I will run to you, to your word so true. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace.
of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live the glory of God. Let me live your glory. Oh, let me live the glory of your grace. Amen. Hallelujah. The God we worship is the Lord of heaven and earth. Lord of the heavens and The earth, Savior, Redeemer, is and Lord. Honor and glory, power and strength to Him upon the throne. Lord of the heavens and the earth, Savior, Redeemer, is and Lord. Honor and glory, power and strength to Him upon the throne. Holy, 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 you are worthy. Praises to the Son of God. Jesus, you alone are worthy. Crowned in righteousness and peace. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Praises to the great I am. Hosanna, joined with angels singing. Worthy is the Lamb of God. Lord of the heavens and the earth, Savior, Redeemer, is and Lord. Honor and glory, power and strength to Him upon the throne. Holy, holy, you are worthy. Praises to the Son of God. Jesus, you alone are worthy. Crowned in righteousness and peace. Glory, glory, hallelujah. Praises to the great I am. Hosanna, joined with angels singing. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lamb of God.
Manwalagin ka sa dakilang araw na ito, Panginoon, that we can worship you in the midst of calamity. We can worship you, Lord, in prosperity. We can worship you, Lord, in pain and in persecution, Panginoon. Walang makapag-aalis ng aming kagalakan sa aming Panginoon sa Kristo, Panginoon. At sinabi ng Biblia, who can separate us from the love of God, shall trouble, persecution, sword, hindi makapaghiwalayan sa pag-ibig at sa biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa Kristo sa ating Panginoon sa dakilang araw na ito. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Amen and amen. Hello, mic test. Hello, mic test. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. At tayo ay patuloy na may kalakasan at kagalakan na maglingkod, sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang ating pananalig ay hindi nakabatay sa ating mga nakikita at maging sa ating mga tinatangkilik, kundi ang ating pananampalataya ay nakatuon sa mga salita, pangako, at gagawin ng ating Panginoon. So we live by faith, not by sight. Yan ang sinasabi ng Panginoon. And the whole Bible ay kwento ng langit simula sa paglikha, pagbagsak ng tao, at ang kaligtasan na matagal nang plinano ng Diyos Ama sa kanyang puso at sa katakdang kapanahunan ay unti-unti niya itong tinutupad at yun ang ating iniintindi according to time, no? Yung timeline. Kaya isa sa malaking timeline na gusto kong makita ninyo ay ang pagdating ng malaking kapighatian or Great Tribulation na sabi sa Biblia. Ito ay mababasa natin, ang ating teksto ay mababasa natin sa Mateo chapter 24 verse 21. Nakita po ninyo yan. Sabi riyan, "For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be." So isang takdang panahon ng matinding kapighatian o kalamidad ang itinakda ng Diyos sa buong timeline ng buhay ng tao sa sanlibutan sapagkat from creation hanggang sa salvation and hanggang sa consummation dun sa dulo at judgment ay planado na ng Diyos yan hanggang sa baguhin niya na ang sanlibutan sapagkat siya ng ating Panginoon Kristo ay itinakda na ng Diyos Ama na siyang maghahari dito sa lupa at sa langit magpakailanman. Yung kinakanta natin na kingdom and His kingdom will never end, yan ay magkakaroon ng katuparan pagdating ng panahon.
So, nais ko na unawain natin itong mabuti sapagkat maraming bagay na nakalilito at saka iba-iba yung kanilang mga translation, no? Pero tayo, hindi naman natin sinasabi na absolute yung ating interpretation, pero merong bagay tayo na titingnan sa salita ng Panginoon na ating papansinin ang katuparan nito na literal, na nangyayari na at mangyayari pa. At yun ang ating matibay na pagbabasihan na umaakto sa literal na translation, no? Kung ano yung sinabi, makikita natin at uunawain natin kung paano ito naganap ng malinaw sa ating pangunawa at sa ating paningin ayon sa history ng tao sa mundo. So aking panimula, nakalagay dito, sinabi ko, isang malaking paksain at punto ng malaking argumento pagtatalo sa Biblia ay ang tungkol sa tinatawag na malaking kapigatian o Great Tribulation na mangyayari sa huling kapanahunan o sa tinatawag nating end-time prophetic timeline ng Diyos. Kaya sinabi natin prophetic dahil ito ay inihula na sa lumang tipan ng mga propeta simula kay Moises. So may mga grupo ng Kristiyano na naniniwala tungkol dito. At kabilang tayo roon, no? At meron din mga grupo na di naniniwala na ang kanilang rason o kadahilanan ay dinaranas na raw natin itong kapighatian na ito, no? Simula pa sa panahon ng mga apostol na kinukot nila yung sinasabi ng Acts chapter 14 verse 22. Nasabi roon na sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So yan yung binigkas ng mga apostol sa Acts chapter 14 verse 22. Sinabi rin ng Panginoon sa mga alagad sa John 16 verse 33, sabi ng Panginoon, I have said these things, marami siyang sinabi na nangyari. At iyon ay sinabi niya na ahead of time. Kaya sinabi niya, I have said these things to you, that in me, sa akin, you may have peace. Na sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Sapagkat sa mundong ito, ay magkakaroon kayo ng kapighatian. In this world, you will have tribulation. But take heart, no? Lakasan lang ninyo ang loob ninyo. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, yan ang encourage ng Panginoon. So, ang Kristiyano, hindi siya mabubuhay sa kanyang pananampalataya katulad ng maraming Kristiyano na kapag sila'y na-convert, nakakala nila na ang buhay Kristiyano is walking on the bed of roses. Everything is peaceful. Everything is fine. Hindi po ganoon, no? Nilinaw ng Panginoon sapagkat kung paano pinersecute si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ganun din na ipipersecute niya ang kanyang mga alagad. So yun ang kapigatian na binibigkas ng Panginoon. So ngayon, tatalakayin natin, ano ang ibig sabihin ng malaking kapighatian or the Great Tribulation? At ano-ano ang mga katangian nito para maunawaan natin. So yung word na Great Tribulation, sa original word, nakikita natin yan, sa Greek ay megathlipsis. Ewan ko lang kung tama yung aking translation. Megas, ibig sabihin, great or big. Diyan natin kinuha yung salitang mega.
No? Megamall. Ibig sabihin, malaki o dakila. Ellipsis, ito yung salitang translate nila ng kapighatian or tribulation. So, ang definition galing kay Thayer or sa Strong's, ito ay a pressing together or pressure. Metaphorically, it is oppression, affliction, tribulation, and distress. So lahat ng kahirapan, maging kagutuman, maging panggigipit, maging persecution, lahat yun ay papatak sa salitang thlipsis. Ngayon, sa Matthew 24, binikas ng Panginoon na tungkol sa last days. So, makikita natin yan sa Bible, sa Matthew 24. Yung binasa natin kanina, no? Yung the sign of the end of the age, mga tanda sa huling panahon, sa huling kapanahunan. So, doon sa Matthew 24, verse 21, yung word na ginamit dyan, immediately, sabi riyan, after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heaven will be shaken. Ang word na ginamit dyan ay thlipsis. Sa John 16:33, yung binasa natin kanina, in this world, sabi ng Panginoon, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng kapighatian, the same word na ginamit din, thlipsis din. Yung Acts chapter 14, na binasa natin kanina, na maraming kapighatian ang kinakailangan mangyari bago tayo pumasok sa kaharian ng Diyos, the word is the same, thlipsis. Yung 2 Corinthians chapter 7 verse 14, nakikita rin natin, 2 Corinthians, sabi ni Apostol Pablo, great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with comfort. I am exceedingly joyful in all our tribulation. So nagagalak siya. Bilanggat niya sa ating mga kapighatian, nagagalak siya. The same word na ginamit is thlipsis. In Revelation chapter 7 verse 14, nakikita natin yan. Revelation chapter 7 verse 14. The same word din. Oh? Yan. Sabi riyan, ang kausap dito yung anghel ni John the Beloved. Nung siya ay nagkaroon ng vision. Kinuha siya ng espiritu, na siya ay nasa espiritu, at nakaharap niya ang Panginoon at ibinigay sa kanya itong kapahayagan na ito na kanyang sinulat. At kausap niya rito isang anghel. No? Ang sabi rito, may nakita siyang mga tao na yun, sa verse 9, sabi niya, after this I look and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, crying out with a loud voice, salvation belong to our God, who sit on the throne and to the Lamb. Ngayon tinanong siya ng angel, no? Saan galing daw yon? One of the angels addressed saying, sino ang mga ito? At bakit sila nakadamit ng puti? At saan sila galing? From where they have come from? Sabi ni John the Beloved, hindi ko alam. So ang sagot ng anghel, sabi ni John the Beloved, sir, you know, nalalaman nyo, no? At sinabi ng anghel, he said to me, these are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So, ang gusto ko lang mapansin nyo rito,
ay lahat ng Matthew 24, John 16, Acts 14, 2 Corinthians 7, tsaka Revelation 7:14, the same word ang ginamit nila, ellipsis. Walang pinagkaiba, no? Pero unawain natin, iba yung sinasabi ng mga apostol na sila ay nagagalak sa kanilang mga kapighatian kaysa yung sinasabi ng ating teksto sa Matthew chapter 24, verse 21, na merong darating na matinding kapighatian o malaking kapighatian. Iba yung kapighatian na yon, iba yung kapighatian na dinadanas ng mga apostol na kung saan sila ay nagagala. So, anong pagkakaiba? The difference between tribulation and the Great Tribulation. Number one, sa purpose. Kasi ang Diyos ang nagbibigay nun. Binibigay niya ang kapighatian sa mga apostol at sa mga alagad at sa lahat ng believers. Pero itong darating na binasa natin sa Matthew chapter 7 verse 21, kakaiba ito. Iba ang purpose nito. Okay? So una, yung tribulation, itatawag natin common tribulation. Sinasabi ng Panginoon, no? In this world, you will have tribulation. Ito yung sinasabi niya, natatamasahin o may experience ng mga believers. Sa sanlibutan ito ay magkakaroon kayo ng mga kapighatian. Kasama na riyan mga persecution. Ha? So ano yung katangian na yon? At anong layunin ng kapighatian na yon? Yung kapighatian na yon, iyon ay mayroong kasamang encouragement. Pinalalakas ng Panginoon sa kabila na dadanasin niyo yan, pero lakasan niyo ang loob niyo. May purpose kasi yon. Kaya sabi ng Panginoon dyan, sa John 16 verse 32, Behold, the hour is coming. Indeed, it has come, when you will be scattered. Ito yung sinasabi ng Panginoon na pagkakataon, yung sinasabi ng John 16 na, In a little while, you will not see me. And again, in a little while, you will see me. At saka yung mga disciples. Ibig sabihin ng Panginoon na in a little while, hindi na siya makikita. At again, in a little while, makikita siya. Ngayon, nalaman ng Panginoon, naobserbahan niya na nagtatanungan sila, kaya pinaliwanag ng Panginoon yung ibig sabihin noon. Na in a little while, yan, sa verse 19. Sabi ng Panginoon sa kanila, Jesus knew that they wanted to ask Him, so He said to them, Is this what you are thinking, asking of yourselves, what I meant by saying, a little while you will not see me, and again a little while, and you will see me. Truly I say unto you, sabi ng Panginoon, kayo ay iiyak at malulungkot, ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Pero, sabi niya, yung inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Your sorrow will turn into joy. Inihalin tulad niya yan sa isang babae na nanganganak, talagang lubha ang kanyang kapighatian at ang kanyang kalungkutan at ang kanyang kasakitan dahil yun ang oras ng kanyang panganak at in pain, talagang masakit, manganak. Pero matapos niya i-deliver yung baby, at makita niya yung kagandahan ng baby at talagang may panibagong buhay na isinilang, malilimutan niya na yung lahat ng kalungkutan at kapaitan at kasakitan ng panganganak. At mapapalitan na yun ng kagalakan dahil mayroong buhay na lumabas. Ganon din, sabi ng Panginoon, you have sorrow now, but I will see you again, and your heart will rejoice. Ano ibig sabihin ng Panginoon dyan? And no one will take your joy from you. At sa araw na yan, sabi ng Panginoon, wala na kayong hihilingin sa akin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, anumang hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya ito sa inyo.
hanggang ngayon hindi pa kayo humihingi ng anumang bagay sa pangalan ko, humingi kayo at kayo ay tatanggap upang ang inyong kagalakan ay malubos. Oh. So, ano ibig sabihin nun? Sinabi ng Panginoon yon dahil noong una nagsasalita ang Panginoon ng figure of speech. Pero ang sabi ng Panginoon, sa araw na yan, di na kayo hingi sa akin, sa Ama, kundi kikilalanin kayo ng Ama sapagkat iniibig kayo ng Ama sapagkat kayo ay umibig sa akin. At naniwala kayo na ako ay galing nga sa Diyos. At ako ay galing sa Ama, at ako'y pumarito sa sanlibutan. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, ay iiwan ko ang sanlibutan at ako'y babalik sa Ama. Ang sabi ng mga disciples, ngayon, nagsasalita ka na ng plain. So, naintindihan na nila na mamamatay ang Panginoon. Babalik ulit siya sa langit. Doon na nabuksan ang isipan nila. No? Ngayon, sabi ng mga disciples, and now you are speaking plainly, not in parable or figure of speech or proverbs. Now we know, ngayon, ano yung naunawaan ng mga disciples? Ngayon nalalaman namin na alam mo ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi galing ka sa Diyos eh. Galing ka sa Ama. At hindi na namin kailangan tanungin ka. Yung lahat ng kanilang, kasi hindi nila maintindihan si Jesus Christ dahil iniintindi lang nila na siya ay tao na magaling. So marami kang question, katulad sa mga propeta. Pero si Jesus Christ iba. No? Talagang hindi siya tao, kundi siya ay galing sa taas na bumaba. Oo. So naintindihan na nila yun. Kaya sabi nila, nalalaman namin na alam mo lahat ng bagay. At ito ang dahilan, kaya kami naniniwala na ikaw talaga ay nagmula sa Ama. Ngayon sinabi ng Panginoon, ngayon naniniwala na kayo. Pero dumarating ang oras at dumating na nga na kayo ay kakalat at uuwi kayo sa inyong mga tahanan at iiwan nyo ako mag-isa. Pero hindi ako magiging mag-isa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ang mga bagay na ito na upang sa akin kayo ay magkaroon ng kapayapaan sapagkat sa sanlibutan ito kayo ay magkakaroon ng kapighatian. Yan ibig sabihin ni Jesus Christ. In this world, you will have tribulation. Kasi nung nandito siya at kasama niya yung grupo, lahat ng mga batikos, akusasyon, sa kanya, sinasalo niya. Siya ang leader eh. Pati turo, pati sinasalo niya lahat. Ngayon, iiwanan ng Panginoon ng bilin at mga kautusan ang mga disciples para yung kalooban ng Ama at yung mga plano ng Ama ay patuloy nilang ipangaral, particularly yung kaharian ng Diyos, pagliligtas ng Diyos, at doon sila ngayon mapatikusin. Hindi lang sila mapatikusin, papatayin sila. Kaya sinabi kagad ng Panginoon na yung tribulasyon na yan o kapaghatian na yan, huwag kayong mangamba. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sapagkat napagtagumpayan ko na yan. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan din ng mga apostol yung kapighatian na yon. Kaya pinalalakas niya ang loob ng mga disciples. Iyan yung tribulation na sinasabi ng Panginoon. Nakakaiba yan sa malaking kapighatian na darating. So, sabi ko rito, pinahintulutan ng Diyos na danasin ng mga alagad at lahat ng mananampalataya ang tribulasyon o kapighatian ito, ngunit ito ay mayroong encouragement o pagpapalakas ng loob dahil ito ay napagtagumpayan na ni Jesus at mapagtatagumpayan din ito ng mga mananampalataya kay Jesus.
kaya pinalalakas ng Panginoon, kahit na kayo nagdadanas ng kapighatian na yan, magkaroon kayo ng kapayapaan. Inalaw ko yan. Pero napagtagumpayan ko na yan, mga bagay na yan. So, yan ang isang purpose ng tribulation. Bakit inalaw ng Panginoon? Number 2, inaalaw ng Panginoon yung tribulation sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng inhalin tulad dyan sa parable of the sower. May isang lupa dyan na nataniman, nung tumutubo na yung naitanim sa kanya, nang dumating yung pag-uusig dahil sa salita, kita niya? Yung example ng Panginoon, when tribulation comes or persecution arise because of the word, dahil sa salita ng Diyos, na-open, na-stumble yung tao. So, ano ibig sabihin ng Panginoon dyan? Inaalaw ng Panginoon yung mga persecution, mga panghahamak, panlalait, no? Para yung church ma-purify kung sino talaga ang tunay na sasampalataya sa kabila na sila ay may persecution. Sino ba talaga ang lubos na maniniwala kay Jesus kahit sila ay pinipersecute? So yung ayaw ma-persecute, aalis. Hindi sila maniniwala. Aayaw sila sapagkat sabihin nila, ayaw ko sumama sa samahan ninyo. Ang dami namang masama dyan. Ang hirap sumunod sa inyo dahil nagiging kaaway ko pati mga pamilya ko, mga mahal ko sa buhay. At maraming tao na nakakadebate ko. So yun ay ginagawa ng Panginoon, yun ay pinayagan ng Panginoon para i-purify yung church. So isa yan sa mga purpose ng tribulation, to purify the church. Number 3, isang purpose ng common tribulation ay to strengthen the believers upang palakasin ang mga mananampalataya at magkaroon ng bunga. Ano yung bunga na yon? Sa Romans chapter 5 verse 3, ang sabi ni Apostol Pablo dyan, and not only so, but we glory in tribulations. Kami ay nagagalak o lumuluwalhati sa aming kapigatian, also knowing that tribulations worketh patience. Ano yung ibig sabihin nun? Yung kapighatian, mga kalamidad, kahirapan, ay humuhubog sa isang mananampalataya ng ano? Ng pagtitimpi. Pagtitimpi. Pagpapahinuhod. Pagtsatsaga. So, yun ang purpose nung tribulation. Kaya nagagalak sila sapagkat iyon ay humuhubog sa kanilang karakter, sa kanilang buhay ng kahinahunan, ng pagtsatsaga, pagtitimpi, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. At isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu ay patience, pagtitimpi, love, joy, peace, patience, kindness, at isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu. Number 4 the purpose ng common tribulation ay mayroong pag-asa. There is hope. Sa Romans chapter 12 verse 12, sabi ni Apostol Pablo, sabi diyan, rejoicing in hope, nagagala kami sa pag-asa, patient in tribulation. Ano yun? Nagtitiis sa mga kapighatian. Continuing instant in prayer. So, ano ibig ko sabihin dito? Yung kapighatian ay nilaan ng Diyos o inalaw ng Diyos para magbunga ng pagtitimpi dahil mayroong pag-asa na nakatago sa likod noon. So, yun ang nagpapalakas ng loob ng mga mananampalataya, kaya sila natutuwa dahil ang pag-asa ay buhay. Nanangako ang Panginoon sa kanila. So, yan ang klase o katangian ng tribulations na yan. Mayroong pag-asa sa kabila ng pagpapasensya nila
sa lahat ng kanilang mga kahirapan. Number 5, kino-comfort din sila ng Panginoon during tribulations. 2 Corinthians chapter 1 verse 4, sabi riyan, who comforted us. Sino yung who? Ito yung si Jesus. Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So kung paano daw kino-comfort sila ng Diyos, ay ipinaparanas din nila ito doon sa ibang mga kapatiran na mga tinutulugsa na nakakaranas ng mga kapigatian. Kung paano sila kino-comfort ng Diyos, inaaliw din nila at pinalalakas din nila ang kalooban ng mga mananampalataya. So naroon yung tribulation pero kino-comfort sila ng Diyos. Ano pa? Nagagalak sila sa tribulation. So ina-stress ko to, kapag dumarating yung mga pag-uusig, dumarating yung mga kahirapan, dumarating yung mga pressure, nagagalak ka ba nun? Pero sila nagagalak sila. Kasi nga, nilinaw ng Panginoon sa sanlibutan ito, magkakaroon kayo ng kapigatian. Pero take heart, sabi ng Panginoon, lakasan niyo ang loob niyo sapagkat napagtagumpayan ko na yan. So sila, pag naranasan nila yon, ito pala yung sinasabi ng Panginoon, nagagalak sila. No? Kaya Apostol Pablo, ipinaliwanag niya na nakikishare din siya sa mga affliction. Kapag sila ay pinipersecute, ang pananaw ni Apostol Pablo, nakikibahagi sila sa affliction. Ano yung affliction? Yung kasakitan na dinanas ni Jesus Christ, nakikibahagi sila roon. At sila ay nagagalak sa pakikibahagi dahil ngayon nalalaman nila na sa paghahayag ng kaligtasan, sa paghahayag ng mabuting balita, mabuti na ang ginagawa mo. Pero bakit pa tumatanggap ka ng mga affliction? So naunawaan mo na ngayon yung kalagayan ng Jesus Christ. Sa kabila ng napakabuti niya, pero pinipersecute pa rin siya. At maunawaan mo na rin yung sinasabi ng Jesus Christ bago siya ay crucify, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila sapagkat hindi talaga nila alam yung ginagawa nila. So, joyful during tribulation. Iyan yung characteristics ng tribulations na yan. May kagalakan sila. At number 7, sinabi na natin, expected na nila ng mga believers na magkakaroon sila ng kapigatian o tribulation sapagkat iyon ay sinabi na ng Panginoon. Kaya noong nag-address si John the Beloved, ay hindi. Nung sinulat niya yung Revelation, sinama niya rin yung salita doon, ako si Juan, ako rin ay kasama ninyong mga kapatid, ako rin ay kapatid ninyo, at sabi niya, companion in tribulation. Ano yun? Kasama ninyo sa lahat ng inyong kapighatian. Ibig sabihin, hindi lang kayo ang lumadanas ng kahirapan, kapighatian. Iisa tayo. Iisa tayo. Ibig sabihin nun, magkakapatid tayo sa dinadanas natin. At nagagalak sila. Companion in tribulation, and kasama nyo rin kami sa kahirapan. And in the kingdom, kasama rin tayo sa kaharian, and patience of Jesus Christ, sa pagpapahinuhod o pagpapasensya ni Jesus Christ. Ako ngayon ay nasa isla ng Patmos dahil sa salita ng Diyos at para sa patotoo tungkol kay Heso Kristo. So, tinan nyo, no? Binigay ko sa inyo yung layunin at yung characteristics ng yung kapighatian na yan, yung common na dinadanas ng mga mananampalataya. Ngayon, tatalakayin natin, ano ba yung sinasabi sa Bible na great
matindi o malaking kapighatian. So, sabi ko rito, isang parte lang, yung Great Tribulation ay isang parte lang ito sa mga mangyayari sa huling panahon na tinatawag sa Biblia na araw ng Panginoon or the Day of the Lord. Merong salita sa Biblia, the Day of the Lord. Sa Old Testament pa lang napakarami yan, no? The Day of the Lord or araw ng Panginoon. At mag-uumpisa, kapag binasa mo yung nilalaman ng mga bagay na sinasabi tungkol sa araw ng Panginoon o Day of the Lord, mag-uumpisa yan sa pagparito muli, no? Yung second coming ni Jesus Christ. Mag-uumpisa yan sa pagparito muli ni Yesu Cristo na nasa kanyang kapangyarihan at kalwalatian. Nasa ano na siya? Hindi na siya ang tawag dito? Hindi na siya Savior, kundi siya ay King. Ha? Yun na yung umpisa ng the Day of the Lord. Ano na siya? Nakasakay siya sa kabayong puti at talagang yung kanyang itsura pa lang ay puspos na ng kalwalatian at kapangyarihan ng Diyos. So mag-uumpisa yun doon, no? Pagdating ng Panginoon Kristo na may kalwalatian at magtatapos ito sa paglilinis ng langit at lupa sa pamamagitan ng apoy. Ito yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3. Bilang paghahanda sa pagtatalaga ng bagong langit at lupa. At yan ay makikita natin yan sa Revelation chapter 21 verse 1. So basahin natin yung 2 Peter para marinig ninyo kung ano yung sinasabi ni Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 13. Ano sabi diyan? Ngunit ayon sa kanyang mga pangako, tayo ay naghihintay sa bagong mga langit at isang bagong lupa na kung saan ang mga matutuwid ay mananahan. Yan. So nakita nyo? So yan yung pangako ng Diyos, no? Nababaguhin niya ang lahat. So, pangalawa, ano yung katangian ng Great Tribulation? Ito ay tinatawag sa lumang tipan na Jacob's Trouble. Ngayon, sino ba si Jacob? Si Jacob ay anak ni Isaac, anak ni Abraham, si Isaac nagkaanak, si Jacob at si Esau. Pero, ang pagtutuloy ng pamana ng Diyos ay kay Jacob. Si Jacob ay naging Israel at nagkaanak siya ng 12 at na tinatawag na 12 tribes of Israel, no? So, meron binabanggit dahil si Jacob o yung bayan ng Israel ngayon ay patuloy na bumabagsak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang pagtalikod nila, malalaman natin yan sa history nila, pagdating ng mga hari. So sa Jeremiah, may binanggit ang Panginoon doon. 30 verse 7. Ang sabi roon, alas, for that day is great. Sabi ng ni Jeremiah, alas, sabi niya. Sapagkat ang araw na yon ay matindi. Malaki. So that none is like it. Nakita niyo yung katangian? Yung araw na yan, at sinasabing Jacob's Trouble, walang katulad yan. Matindi yan, araw na yan. Kakaiba yan. Tingnan nyo merong inihahanda ang Diyos na isang araw para kay Jacob. At ang araw na yan ay great or matindi or dakila. At wala itong katulad. So that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble. So pinangalanan yon na Jacob's trouble. Ano yung sabihin ng Jacob's trouble? Problema ng bayan Israel. Ano ibig sabihin nun? Dahil sa patuloy na pagtalikod ng bayan Israel hanggang ngayon,
Pero may pangako ang Diyos sa kanilang bayan, hindi pa rin nalilimutan ng Diyos yung pangako ng Diyos sa kanila. So, inalaw ng Diyos na ipasok sila dito sa panahon na ito. Isang napakatindi at napakadakilang araw na walang katulad. Pero hindi masayang araw yon. Hindi masayang panahon yon. Trouble, ano ibig sabihin ng trouble? Problema. Ha? Problema mo ito ako. Problema mo ito, bayan ng Israel. Pero ang pangako ng Panginoon, tinan nyo, no? Pansinin nyo yung salita. Ang pangako ng Panginoon dyan, but he, meaning si Jacob, or yung bayan ng Israel, but he shall be saved out of it. Ngunit sa panahon na ito na tinatawag na Jacob's trouble, maraming kapighatian na dadanasin ng Israel, pero maliligtas siya. Maliligtas pa rin siya sa Israel. Yan ang pangako ng Diyos. But he shall be saved out of it. So ano yung Great Tribulation? Particular na binanggit ng Bible, yun ay problema ni Jacob. Jacob's trouble. Number 3, ano yung katangian ng tribulation? A time of trouble such never was. In Daniel chapter 12 verse 1, ang sabi ng Bible, at that time shall Michael, sino yung Michael? Archangel. Sa panahon na yan, itong si Michael Archangel ay tatayo ang dakilang prinsipe with standard for the children na tumatayo para sa mga anak ng bayang Israel. Children of thy people. Anong kapanahunan yon? And there shall be a time of trouble. Anong klaseng trouble yan? Na pati si Michael Archangel ay naroroon para sa bayang Israel. It shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. So ano katangian? Ito ay panahon na hindi na mangyayari pa uli. Ito ay isang klaseng panahon lang na hindi na mauulit, hindi na mangyayari. Simula pa na nagkaroon ng mga bansa. Even to that same time, and at that time, thy people shall be delivered. So nakita pa rin, meron pa rin deliverance sa bansang Israel, kahit na yung kapanahunan ng matinding kapighatian na yan. Everyone that shall be found written in the book. Ang maliligtas ay yung mga taong makikita lang ang kanilang mga pangalan na nakalista sa libro. Ano yung libro na yun? Yung Book of Life yun, Jesus Christ. At yung Book of Life na yun, tandaan nyo, ang nakasulat lang doon, yung mga believers na sumumpalataya kay Jesus Kristo. May libro siya. Mababasa natin yan sa Revelation. Binuksan ang libro ng mga gawa at binuksan pa ang isa pang libro ng buhay, the Book of Life. At ang pangalan na hindi natin natagpuan doon sa libro na yon, siyang itatapon sa dagat-dagatan. Apoy. So, yan yun. So, ano katangian ng Great Tribulation? Isang panahon ng trouble na hindi na mangyayari pa ulit. Number 3 and number 4, ito ang araw ng puot ng Diyos, God's wrath. Sa John chapter 3 verse 36, sabi ng Panginoon sa mga believers, he that believeth on the Son, ang sino man sumampalataya sa anak o anak ng tao, ay mayroong buhay na walang hanggan. So, tingnan nyo meron kagad. Ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. And he that believeth not the Son shall not see life. Ang hindi sumampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi, ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. So, pansinin niyo yung salita niya, kung saan naroon ang puot ng Diyos. Saan? Sa mga hindi naniniwala o sumasampalataya kay Jesus. At ang puot ng Diyos laging
nasa kanila. Kaya kahit na, sabi ko sa inyo, kahit na mayaman yan, kahit na yan ay pinuno ng isang bansa, kahit na yan ay maganda ang pamilya, pero kung siya ay nasa pagsuway, at kung siya ay hindi sumasampalataya sa Panginoon, kahit malusog pa ang katawan niya, ang salita ng Biblia, siya ay nananatili sa kalagayan na naroon ang poot ng Diyos sa kanya. At ang poot ng Diyos na yan ay mayroong araw ng pagbagsak. Ulitin ko, ang poot na yan ay may panahon na ibabagsak niya sapagkat iyon ang tribulasyon, the day of God's wrath. So, ano sabi ng Revelation? Ito na yon. Sa aklat ng Revelation, malinaw na sinasabi ng Biblia, ito na yung poot ng Diyos. Ibinabagsak na niya. Revelation chapter 14, verse 10. The same shall drink of the wine of the wrath of God. Sila rin ay iinom ng alak ng poot ng Diyos na kanyang ibubuhos ng walang halo sa cup ng kanyang kapuotan, at sila ay ito-torment, pahihirapan ng apoy at ng brimstone sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So makita niyo? Sino yung mga taong binagsakan ng poot ng Diyos? Pinainom ng kanyang galit at ipinakita lang ng Bible na iyon ay inihalin tulad sa alak na ibinubuhos ng Diyos. Revelation 14 verse 19. And the angel thrust in his sickle into the earth. Inilabas na ng anghel yung pang-ani niya and gathered the vine of the earth. Anong vine? Ito yung mga unbelievers na metaphorically inihambing sila sa ubas. Nakita niyo yung illustration? Anong ginagawa sa ubas? Sa Middle East, ginagather yung ubas, mga bilog-bilog, meron silang lalagyan. At doon inaapakan para lumabas yung atas. So, yun ang pagkakahalintulad na parang yung mga tao ay aapakan at maglalabasan yung mga dugo. Nakita niyo? Yung paghalintulad dyan? Ayan o. Inani ng anghel ang bunga ng, ano yung vine? Baging. Meaning, yung ubas yan. Baging ng mundo. And cast it, inilagay niya into the great wine press. Ano yung wine press? Yung nalagyan ng ng mga ubas para apakan ng tao. Pero at this time, ang wine press ng Diyos, ano yun? Yung kanyang pagbagsak ng kanyang poot para patayin yung mga tao. Yun ang ibig sabihin niyan. And cast into the great wine press of God's wrath. In Revelation chapter 15, verse 1, and I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having 7 last plates, for in them is filled up the wrath of God. So hindi pa natatapos. Revelation 14 hanggang Revelation 15, binubuhos pa rin ng Panginoon yung kanyang galit. At ito ay pinapakita naman sa pamamagitan ng ano yun? Yung bowl yun. Yung 7 last plate ay yung bowl. Revelation 15 verse 7, and one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials. Ito yung cup. Mangkok sa Tagalog. Full of wrath of God. Punong-puno ng poot ng Diyos. Who live it forever and ever. So, ibubuhos niya yun, no? Yan ay paghalintulad lang. Pero, devastation yan, pag nakita mo na nangyari yan sa mundong ito.
yan ay ano tawag dito, inilalarawan lang sa pamamagitan ng mga bagay na yon. In Revelation chapter 16 verse 1, "And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth." So yun na yun. Binuhos na nila yung mangkok ng puot ng Diyos. Saan? Dito sa mundo. So anong klase yan? Yan ay kapighatian na walang comfort. Kaya nililinaw ko sa inyo kanina yung purpose ng tribulation sa panahon ng mga believers at mga apostol. May comfort pa yun. Pero ito walang comfort ito. Ha? Yan ay talagang purpose niyan. Maubos yung tao. Yung mga hindi sumusunod. So, yan ang wrath of God, ha? Number 3 ay wrath of God, yung tribulation or great tribulation. Number 4, naliwanag na natin yon, it is a very unique and particular tribulation. Bakit ko sinabing particular? Yung tribulation na nasa ng mga disciples, iyon ay pagpunta ni Pablo sa Smyrna, pinersecute siya, tribulation niya yun. Pero pagpunta siya sa Jerusalem, nakakapahinga siya. No? At yung iba naman mga disciples, nagpunta doon, sabay-sabay sila. So magkakaiba yung araw ng tribulations nila at magkakaiba rin yung klase ng tribulations nila. Pero itong tribulations na ito na binabanggit sa Matthew chapter 24 at sa Revelation, particular ito. Ang sabi sa Matthew 24, "For then shall be great tribulation, such as was not." Ano yun? Ito ay matinding kapigatian na hindi katulad ng mga nakalipas na panahon. At wala itong katulad. So nakita niyo, iba yun? Since the beginning of the world, simula pa ng lalangin ng sanlibutan. Iba itong klaseng tribulasyon na ito. Ha? No, nor ever shall be. At hindi na ito magkakaroon pa ng kaparehas. One time lang ito na ilalapat ng Diyos. Matthew chapter 24 verse 21. Ang sabi riyan, "And if those days," itong tribulations na ito, itong mga araw na ito, hindi pinaikli ng Diyos. Tandaan nyo, kung mga araw na ito hindi pinaikli ng Diyos, walang tao na maliligtas. Matindi ito. Kaya isipin niya ninyo, no? Sa araw at sa panahon na ito ay ibinabagsak na ng Diyos. Ang sabi niya, kung hindi makikialam ang Diyos para paikliin ang panahon na yan, walang maliligtas. No human being would be saved. Ngunit sa kapakanan ng mga hinirang, ang mga araw na yan ay paiksiin. So ano ang pinapakita dyan? Sa panahon ng tribulations na yan, o great tribulations, meron pa rin mga mananampalataya na hinirang na tago ng tago dyan sa panahon na yan. Kasi ang naghahari na sa panahon na ito ay ang Antikristo. At ang klase ng mga tao na makikita mo sa paghahari ng Antikristo, tingnan nyo yung nangyayari sa Mardi Gras, yung mga itsura ng mga tao ron. Tingnan nyo yung mga nasa yung mga nagpe-perform mga magic, nasa labas na yan, sila na yan. Yung mga grupo ng mga witch, andyan na yun. Hindi na nila tinatago yan. Sila na yung mga klase ng mga tao na naririyan na sa lansangan 24/7. At ang believers dyan, mangilan-ngilan lang sa kamay. At nagtatago yun. Kasi, naliwanag natin last time sa Bible study natin yan, ang sistema na dyan, kinokontrol na yung pagkain, kinokontrol na yung buying and selling, wala makakapagbili pag walang marka sa noo at sa kamay. So, paano ka pa mabubuhay nun? Pansinin mo. Ha? Isipin mo, walang cellphone, yung believers niya walang cellphone. Bakit? Kasi matitrace ka sa cellphone. Kaya ka na i-trace yan sa cellphone. Walang cellphone sila dyan. Yan yung panahon na matindi na ang technology. Kaya ka nang i-trace kahit saan.
At ang labanan dyan, makakabili ka, papakita mo yung tatak mo. Oh. Pero pag tinatakan ka, wala ka ng kaligtasan. Kaya ang hirap ng buhay dyan. No? Immediately, sabi rito sa Matthew 24 verse 29, immediately after the tribulation, kaagad-agad pagkatapos ng tribulation, ito ba yung common tribulation? Hindi. Ito yung tribulations na hindi naman uulit. Tribulation of those days. Nung mga panahon na yon. Ito yung tribulation na matindi. Pag natapos daw yung tribulations na yan na matindi, diyan na ngayon magdidilim ang langit, ang araw, ang buwan ay hindi nasisikat, hindi na siya magbibigay ng kanyang liwanag, at ang mga stars sa langit ay babagsak. At ang kapangyarihan sa langit ay mayayanig. Number 13, Mark chapter 13, verse 24. So, pansinin yung salita, but in those days, nakita nyo, narinig nyo na kagad uli yung those days, yung kapighatian ng particular na panahon na yan. But those days, after that, yung that na yan, yung particular na tribulations na yan, didilim ang langit, ang buwan ay hindi na magbibigay ng liwanag. Ito ngayon, yung mga naligtas sa Revelation chapter 7 verse 14 na nakita ni John the Beloved na sinabi ng anghel, sino ba yung mga tao na yan? Sabi ni John the Beloved, ikaw lang po ang nakakaalam, di ko alam. So, ang paliwanag ng anghel, sila yung mga nakalabas at naligtas mula doon sa matinding kapighatian. Ang tanong ko ngayon, paano nakalabas ito? Paano sila naligtas? Ito yung pinagpapatay. Pinagpapatayan. Sabi riyan, and have washed their robes. And made them white with the blood of the Lamb. So sila yung sumampalataya, at hindi nila itinanggi o hindi nila itinakwil yung kanilang pananampalataya hanggang sa sila ay mapatay. Walang tao na pwedeng hugasan ng kanyang spiritual robes ang kasalanan. Walang tao, no? Mahuhugasan lang yan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So number 5, ano yung katangian ng Great Tribulation? Ito yung Day of Vengeance. Ano yung vengeance? Ito yung paghiganti ng Diyos. Ito yung araw ng paghihiganti. Sabi ng Panginoon, huwag kang gumanti. Bigyan mo ng panahon ang Diyos sapagkat may araw ng kanyang muling paghihiganti. 2 Thessalonians, at ito rin yung araw ng condemnation. Ano ba? Alam niyo ba yung condemnation? Kinokondena. Pag kinondena mo na yung tao sa wika natin o sa kultura natin, galit na galit ka dahil sa napakasamang ginawa ng tao na yon, ano ang sinasabi mo? Para kondenahin siya. Mamatay ka na. Tamaan ka na ng kidlat. Puro na ano yun. Salita ng gusto mo na siyang mawala, ma-extinguish, mapahamak. Yan yung condemnation. Kinokondena mo na siya. At yung condemnations na yon, ito yon, yung tribulation. Ito yung panahon ng pagkondena ng Diyos sa kanila. Ito yung panahon ng paghihiganti ng Diyos sa kanila. Talagang idinistino na sila sa kamatayan. Kaya lang, ginawa ng Diyos, hindi yung automatic na nilalagot niya ang hininga ng mga tao. Hindi. Kundi, binabagsak niya yung iba't ibang klaseng kalamidad dito sa lupa. Matatalakay natin yan pag tinalakay natin yung Revelation, kung ano-anong klaseng yan, mga kalamidad. So, ano sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 9?
The coming of the lawless one, ito yung pagdating ng Antikristo, is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders. So may darating sa huling panahon, kasabay ng pagdating ng Panginoon, at ang Panginoon ay hindi mag-stay muna sa lupa, kundi dadagitin niya ang mga believers. Ha? At kapag dinagit niya na ang believers, so wala nang pipigil. Tandaan natin, kaya hindi lumilitaw ang Antikristo kasi may pumipigil. At ang pumipigil dyan ay ang mga mananampalataya at ang kapangyarihan ng Diyos at ang banal na Espiritu na nasa kanila. Kapag nawala na yan, siya ay malaya ng makapagpapahayag at makagagawa na siya ng lahat ng mga bulaang tanda at mga kababalaghan. So ito yung pinadala ng Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. Therefore God sends them a strong delusion. Ano yung strong delusion? Yung matinding pandaraya. Yung Antikristo. Yun ang binabanggit niya na strong delusion. Sapagkat dadayain na ang buong sanlibutan, dadayain niya. At madali niya na madadaya yun. Dahil sinabi na ng Panginoon, tandaan nyo, sinabi na ng Panginoon sa John chapter 5 verse 43, ako'y pumarito sa pangalan ng Ama. Pero hindi niyo ako tinanggap. Ang pumaritong una ay si Jesus Christ sa ngalan ng kanyang Ama. Siya'y pumarito sa katotohanan. Pero hindi siya tinanggap. Pero sinabi ng Panginoon, you do not receive me. If another comes in his own name, kapag mayroong darating na iba, sa sarili niyang pangalan, at tanggapin niyo siya. So sigurado yun, dahil wala na yung believers, at yung mga taong natira dito ay mga tao rin na hindi tumanggap ng katotohanan, hindi rin sila tumanggap kay Jesucristo, hindi nila tinanggap si Jesucristo, automatic yon. Pagdating ng Antikristo, lahat sila ay susunod dun sa Antikristo. Iyon ang sinasabi ng Panginoon na strong delusion. Matinding pandaraya. Di ba? Sabi ng Panginoon sa Matthew 24, mag-ingat kayo sapagkat may darating na bulaang Kristo at bulaang propeta. At hihimukin ng mga tao sa kanilang pagkaligaw. O ngayon pa lang, marami nang lumilitaw. Kinasanay na ang mga tao. Ngayon pa lang. Pero hindi pa yun ang pinaka-ultimate na Antikristo sapagkat hindi siya lumilitaw sapagkat mayroon pang pumipigil sa kanya. So yan yung mga katangian binasa ko na yung katangian ng Great Tribulation. Ito'y particular na panahon na magdidilim ang langit pag natapos siya. Ito ay panahon na walang katulad. Ito ay panahon ng kapighatian, of trouble at distress na hindi na mauulit pa. Ito rin ay binabanggit na panahon ng trouble ni Jacob o ng bayang Israel, problema ng bayang Israel. Yan sabi natin. So kaya kakaiba siya. Kakaiba siya sapagkat maikli lang siya. Iba yung tribulations na dinadanas ng mga apostol at ng mga believers sa panahon natin ngayon. Iba yon. Iyan ay hindi makapagko-comfort yan. Kasi ang purpose niyan hanggang mamatay ka. Isinasalang kayo hanggang sa dulo para kayo ay mamatay dun sa mga unbelievers. So, ano ang purpose ng matinding kapighatian or Great Tribulation? Ito ay nakuha ko sa libro ni Dwight Pentecost, yung libro kong Eschatology. Ang sabi niya rito, the first great purpose of the tribulation is to prepare the nation of Israel for her Messiah. Ang pinakadakila daw na layunin ng tribulation o Jacob's trouble
bakit inalaw ng Diyos yan sa kanyang timeline ay para i-prepare ang Israel sa kanyang Kristo o Messiah. Kasi hindi niya Tanda natin, dumating si Kristo, hindi tinanggap. Pero meron pa rin pangako ang Diyos sa kanila na sila ay ililigtas sa huling panahon. Pero ang kapalit nun, isasalang sila sa matinding kapigatian para madala sila at para mabuksan sila na hindi na talaga nila kinilala sa unang pagdating si Yesu Kristo. Kaya nakalagay sa Bible, kapag bumalik daw si Yesu Kristo sa muli niyang pagbabalik, ang lahat ng makakakita sa Kanya, particularly yung mga Israel na tumanggi sa Kanya, ay iiyak, tatangis, na para ba silang tumatangis na namatayan sila ng kanilang anak. Yun yung pagtangis nila. So, ang unang dakilang layunin ng Great Tribulation ay iprepara ang Israel sa pagdating ng kanyang Messiah. Bakit? Kasi ito na yung hinula sa lumang tipan pa lang kay Jeremiah chapter 30 verse 7, Jacob's trouble. The prophecy of Jeremiah 30 verse 7 make it clear that this time that is coming has particular reference to Israel. Dahil sa salitang Jacob's trouble. Problema mo to, Jacob, sabi ng Panginoon. For it is the time of Jacob's trouble. Ayon din kay Gerald Stanton, ang kanyang libro ay Keep from the Hour na kinuha ni Dwight Pentecost. Ito ang kanyang paliwanag. The tribulation is primarily Jewish. Ang tribulasyon daw ay pangunahin ang Hudyo lang. The fact is borne out by Old Testament scripture, Deuteronomy 4:30. Jeremiah 30 verse 7, ito yung Jacob's trouble. Ezekiel 20 verse 37, Daniel 12:1. Ito yung binasa natin kanina, si Michael Arcangel, tatayo sa araw na yon para protektahan ng bansang Israel. Zechariah 13 verse 8 and 9. By the Olivet Discourse of Jesus Christ. Ito yung Matthew 24, no? Yung binasa natin kanina na the signs of the end times. And by the book of Revelation itself, Revelation chapter 7 verse 4 to 8. Ano sinasabi nito? Yung 144,000 mula sa 12 tribes ni Israel. It concerns about, ang sinasabi nung tribulation, ayon sa mga hula ng mga propeta, ito daw ay tungkol sa mga tao ni Daniel. Sino yung mga tao ni Daniel? Israel. The coming of the false Messiah. Pagdating ng mga hidwang mga Mesiyas, sila ang may tunay na Messiah. The preaching of the gospel of the kingdom. Kanino iprenis talaga yung kaharian ng Diyos? Sa mga Israel. The plight, ang kanilang plight o kapigatian, huwag sanang papatak sa araw ng Sabat. Sino bang may Sabat? Israel. The temple and the holy place, the land of Judea and the city of Jerusalem. Saan lahat yan? Sa Israel. The 12 tribes of the children of Israel, the sons of Moses, the signs in the heaven, the covenant with the beast, and the sanctuary. Sino ba ang may sanctuaryo? Israel. The sacrifice and oblation in the temple ritual. This all speaks of Israel and prove that tribulation is largely a time when God deals with these ancient people prior to their entrance into the promised kingdom. So ito na yun. Lahat tungkol sa Israel dahil sa pangako ng Diyos bago kayo makapasok. Pararanasin ko kayo ng Antichrist o false Messiah. Sisirain niya ang ritual sa temple. Talaga yan. The many Old Testament prophecies yet to be fulfilled for Israel further indicate a future time when God will deal with
this nation. Deuteronomy chapter 30, verse 1 to 6. Tingnan natin Deuteronomy chapter 30. Ano yung nakalagay doon? Ayan, oh. Sabi ng Panginoon, ano yan? 1 to 6. And when all these things comes upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind among the nations where the people of God has driven you out, and return to the Lord your God, you and your children, to obey His voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul. And then the Lord your God will restore your fortunes and have mercy on you. And He will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you. So may huling pangako ang Diyos sa Israel. Itipunin muli sila sapagkat ilalagay sila doon sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham, Jeremiah. Hindi natin mabasahin yan. God's purpose for Israel in the tribulation is to bring about the conversion of the multitudes of Jews who will enter into the blessings of the kingdom and experience of all Israel's covenant. Sa Romans chapter 11, sa Bagong Tipan, binanggit ni Apostol Pablo yan. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Roma, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, huwag na kayo maging matalino sa inyong sariling paningin. Ayaw ko kayong walang alam tungkol sa misteryong ito, mga kapatid. Ito yung mga kapatid sa Roma. Pero sabi niya, huwag kayong maging magaling sa sarili niyong pananaw. Gusto kong malaman ninyo, o gusto kong ayaw ko kayong walang alam sa misteryo na ito, mga kapatid. Ang pansamantalang katigasan ay dumating sa bayan ng Israel. Bakit? Hanggang sa kabuuan ng mga hintil na papasok o maliligtas. Ano ibig sabihin nun? Nakatalikod ang Panginoon sa Israel, nakaharap siya sa mga Gentile. Sino yung mga Gentile? Lahat ng mga bansa. Nakita niyo? Sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, may mga Christian dyan. Kasi tinatawag sila ng Diyos. At inilalagay sila sa iglesia. So, luwain niyo yan. Kahit iba-iba ang pangalan ng iglesia nila, pero sila ay naniniwala kay Jesus Christ, sila ay naniniwala sa Bible. Sila ay tinatawag ng Diyos. At yan ang purpose ng Diyos. Nakatalikod siya dyan sa Israel. Pero nakaharap siya ngayon sa itong panahon na to itong panahon na ito. Kasi pinatigas ng Panginoon sa di pagtanggap ng Israel, iyon ang tinatawag ni Apostol Pablo na partial hardening. Kasi ang gusto ng Diyos ay pansinin o iligtas ang mga Gentiles. Ang sabi diyan, hanggang sa malubos o mapuno ang mga Gentile na darating. So, tingnan nyo, may number na alam ang Diyos. Hindi natin alam kung sino ang huli na papasok. At sinabi ni Apostol Pablo, at sa ganitong paraan, lahat ng Israel ay maliligtas. Kailan maliligtas ang lahat ng Israel? Sa huling panahon. Pag ipinasok na sila sa tribulation, at ang kanilang matatagpuan doon sa last days ay Antichrist. Yung iniintay nila na hindi nila nakita kay Jesus Christ, yun ang sinasabi ng Panginoon, pumarito ako sa ngalan ng aking Ama, hindi niyo ako tinanggap, pero may paparito sa sarili niya pangalan, tatanggapin niyo. Tatanggapin nila yun. At ngayon, dadayain sila noon. Kasi sisirain na niya yung hain sa templo at doon na siya magpapakilala na siya ang Diyos na hinihintay ng Israel matapos na itayo yung templo. Di ba? Ito, sinasabi ni Apostol ano yan? Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2. Ito yun. Anong sabi yan? Yan, sinasabi dyan. Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he take
so that he take his seat in the temple. Uupo siya doon sa temple, at magpapakilala siya na siya ang Diyos, proclaiming himself to be God. So, yan yun. Yan ang masasalubong nila, makikilala nila pagdating dito sa panahon ng tribulation. Okay, yan ang purpose Yung first purpose ay ihanda ang bayang Israel dahil papapasukin ng Diyos ang bayang Israel sa tribulation na tinatawag sa Bible na Jacob's Trouble. Ang pangalawang purpose ng tribulation, the second great purpose of the Great Tribulation is to pour out the punishment and judgment of God on unbelieving man and nations. It is stated in Revelation chapter 3 verse 10. Ano sabi ron? Because you have kept my word, ito yung sinasabi ng Panginoon sa isang iglesia. Because you have kept my word about patient endurance. I will keep you from the hour of trial. Iingatan din kita pagdating ng oras ng pagsubok na darating sa buong mundo na susubok sa lahat ng mga naninirahan sa lupa. Ibang pagsubok to. Ito yung tribulation. Pang buong mundo na to. Hindi ito individual na pagsubok. Hindi ito ay pagsubok na sinasabi ng Panginoon na susubok sa lahat ng nananahan sa mundo. This period will reach out to all nations is clearly taught in other scriptures as well. Iyang sinasabi niya yung pagsubok, sinasabi rin niya sa Lumang Tipan. Jeremiah 25 verse 32. Sabi riyan, thus says the Lord of hosts, behold, disaster is going forth from nation to nation, and a great tempest is stirring from the farthest part of the earth. Jeremiah 25:33. And those pierced by the Lord on that day shall extend from one end of the earth unto the other. They shall not be lamented, hindi na sila pagluluksaan, or gathered, ipunin, or buried, ililibing. They shall be down on the surface of the ground. Walang maglilibing sa kanila, sapagkat mamamatay sila, sandamakmak, ang dami nila. Walang magkikare sa kanila na maglibing, wala rin magdadalmahati. Kasi, yung kapahamakan na yon hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Isaiah 26 verse 21. For behold, the Lord is coming out from his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Panglahatan na to And the earth will disclose the blood shed on it, and will no more cover it slain. Ito niya? Itigma kong dugo, walang maglilinis o magko-cover sa mga patay. Nabasan natin to, 2 Thessalonians. So, yan yung purpose papapasukin ng Israel para makilala talaga nila kung sino yung Messiah na kinalimutan nila. Number 2, para ihanda rin sila sa darating na millennium, yung kingdom. Number 2, yung Great Tribulation ay para sa punishment at judgment sa lahat ng mga tao na masasama at hindi tumanggap kay Jesucristo at patuloy na nagre-rebelde sa Kanya. Sa buong mundo na yan. Number 3, tinawag din sa Bible na yung Great Tribulation, ang purpose niya, iyon ay araw o oras ng pagsubok para sa buong sanlibutan. Yung binanggit ko kanina sa inyo, sabi ng Panginoon, because you have kept my word and patience, I will keep you, ingatan kita sa oras ng pagsubok na darating sa buong mundo na upang subukin ang lahat ng mga nananahan. So, ano yung pagsubok na yan? Para sila sa huling pagkakataon para dahil pinapahirapan na sila, ang pagpapahirap sa kanila ay galing sa Diyos, kalamidad, at kung ano-ano pa, para sila manumbalik at kumilala sa Diyos. Pero marami dyan hindi kikilala sa Diyos. Magiging matigas pa rin sila. Pakita ko sa inyo sa Revelation.
Ano? Sabi niya, when he opened the six seals, and I looked, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black, and the full moon became blood, and the stars on the sky fell. The sky vanished like a roll. The mountains and islands removed from its place. Then the kings of the earth, and the great ones, and generals, and the rich, and the powerful, and everyone, slave or free, hide themselves in the caves and among the rocks of the mountain, calling on the mountain and rock, fall on us, bagsakan mo na kami, itago mo na kami, bumagsak ka sa amin at itago mo kami mula sa mukha na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. For the great day of their wrath has come, who can stand? Ito yung sinasabi ko sa inyo, great tribulation. Sapagkat ang matinding araw ng kanilang puot ay dumating, sino ang makatatayo sa kanilang harapan? Tapusin na natin, Ito yung pinagtatalunan natin last time. Papasok ba ang believers doon sa Great Tribulation? Una, nakalagay dyan, ang pangako ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 10 sa isang iglesia na sumunod, nag-ingat na kanyang salita tungkol sa kahinahunan at pagtsatsaga. Sabi, ang pangako ng Panginoon, iingatan kita sa oras ng pagsubok na darating sa buong mundo. So, kita niyo, may pangako kagad ang Diyos sa isang believers sa panahon na yan. Sa pagsubok. So, hindi papasok, no? Believers will not suffer the Great Tribulation. So, number 2, sabi ni sa Romans chapter 4, verse 15, because the law worketh wrath. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng puot. Kailan gumagawa ng puot ang kautusan? Kapag nasuway mo, kapag na-disobey mo, di ba? Magkagalit ang Diyos dahil sinuway mo ang kanyang kautusan. For where no law is, there is no transgression. Kung walang kautusan na nalabag, walang pagsuway. Merong batas. Ngayon, namatay si Jesucristo para bayaran yung ating pagsuway. Naintindihan mo? Kaya yung nakalagay sa Romans chapter 8 verse 1, kaya wala na sa kahatulan ang sinumang na kay Jesucristo. So, itong tribulation, kahatulan to. Number 3. Sa Romans chapter 9, pansinin niyo yung salita, 22, sabi rito, what if God willing to show His wrath? Ano ngayon kung gusto ng Diyos ipakita ang kanyang puot? Upang ipakilala ang kanyang kapangyarihan na siya mismo ang nagtiyaga ng mahabang panahon para sa mga sisidlan ng puot na karapat-dapat para sirain. So nakita niyo? May binabanggit sa Bible na vessels of wrath fitted for destruction. Ano yung vessels of wrath na sinasabi sa Bible? Ito yung mga tao na tinuturing ng Biblia na mga sisidlan ng puot ng Diyos. Tama niyo? Yung paggamit ng Bible, pag binanggit na vessels of wrath. At yung mga taong maliligtas, ang tawag ng Diyos dyan ay vessels of mercy. Yan. Sabi dyan sa verse 23, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy. Sino naman yon? Yung mga tatanggap, mananampalataya. Mga believers. Yung mga unbelievers at masuwayin, sila yung tinatawag sa Bible na vessels of wrath. Mga sisidlan ng puot ng Diyos at ang puot ng Diyos na nanatili sa kanila. Nakuha nyo? Pagpatuloy silang gumagawa ng katampalasan, sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 6, let no man deceive you with vain words because of these things, yung mga bagay na ginagawa nilang mga kasalanan, dahil sa mga bagay na yon, dumarating ang puot ng Diyos sa lahat ng mga anak sa pagsuway.
Naintindihan nyo? Yung mga tao na hindi pa rin bumabalik sa Diyos, yung mga tao na hindi na napalataya kay sa Kristo, yung mga tao na ayaw sumunod sa mga kautusan ni Kristo, sila yung mga anak sa pagsuway. Ang puot ng Diyos lagi nasa kanila. At ang puot na yon, may araw ng katuparan, sasalang sila lahat doon. Ibig mo sabihin, yung mga sisidlan ng kahabagan, ilalagay rin ng Diyos doon. Yung mga taong kinahabagan mo, parurusahan mo. Parurusahan mo lang yung mga taong kinapupuutan mo. At sino yung mga taong kinapupuutan mo? Yung patuloy na sumusuway at hindi nananampalataya. Sila yung tinagurian sa Bible na sisidlan ng galit ng Diyos. Sila yung babagsakan. Ang babagsakan ay yung mga anak ng pagsuway. Ano pa? Vengeance of God. Sabi na Romans chapter 12 verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine. Sino nagsasalita dito? Ang Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, mga iniiro, huwag kayong maghiganti. Huwag niyo ipaghiganti ang sarili niyo. Kundi bigyan niyo ng lugar ang puot. Ano yung puot? Puot ng Diyos. Sapagkat nasusulat, ang paghihiganti ay akin, sabi ng Diyos. Anak, huwag mong bigyan ng lugar ang paghihiganti. Ibigay mo sa akin. Sapagkat ang paghihiganti akin, sabi ng Panginoon. Babayaran ko, I will repay, says the Lord. Babayaran ko sila. So, yung panahon ng tribulation, yun na yung panahon ng pagbabayad ng Diyos sa lahat ng mga sumusuway sa Kanya. Jesus will deliver us from the coming wrath. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, and to wait for His Son. Tayo ay maghintay sa Kanyang anak na galing sa langit, na Kanyang binangon mula sa mga patay. Ito ay si Jesus na siyang magliligtas sa atin mula sa puot na darating. Nakita niyo? Sino daw ang magliligtas sa atin mula sa puot na darating? Si Jesucristo. Kasi may pangako ang Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, in my Father's house, there are many mansions. So, ang tanong, kailan natin hihintayin si Kristo after ng tribulation? Bugbog na tayo ron. Patay na tayo ron. Hindi. Dumating si Jesucristo para tayo iligtas doon sa darating na kapuotan. Ibabagsak ng Diyos one time lang. 1 Thessalonians chapter 9, 5 verse 9. For God had not appointed us to wrath, sapagkat ang Diyos hindi tayo itinakda o itinalaga sa kapuotan. Kundi tayo ay itinalaga upang magtamasa tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So malinaw, di ba? Hindi tayo appointed sa puot ng Diyos. Sapagkat hindi naman tayo vessels of wrath ng Diyos. Tayo ay vessels of mercy. Ang vessels of wrath ay yung mga anak sa pagsuway, mga children of disobedience. Sila yun. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang puot ng Diyos nananatili sa mga unbeliever. Sabi ng Panginoon, ang sino mang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa anak, hindi niya makikita ang buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. So, nakita niya? So, kahit na hindi pa binabagsak, tingnan niyo, kahit na hindi pa binabagsak ng Diyos ang puot niya, pero ikaw ay isang anak sa pagsuway, ikaw pa rin ay unbeliever, ikaw pa rin ay hindi na napalataya sa Diyos,
Ha? Ang puot ng Diyos nakapatong sa ulo mo. Eh kung dumating ang araw na ibinagsak niya na ang tribulation, pasok ka doon. Pasok ka doon. Kasi ikaw ay karapat dapat na ipasok sapagkat ang puot ng Diyos ay nananatili sa iyo. Sa mga hindi kumikilala at nananampalataya kay Yesu Kristo. Ano ang panahon ng tribulation? So, ulitin ko ha. So, yung tribulation na sinasabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, in this world you will have tribulation. Iba ito sa tinatawag nating Great Tribulation. Kasi itong Great Tribulation, ito yung panahon ng pagbuhos ng puot ng Diyos. Kanino? Doon sa mga anak ng pagsuway. Doon sa mga hindi sumasampalataya sa kanyang anak. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi raw itinakda o inappoint ang mga believers para sila ay magdusa sa puot ng Diyos. Kundi sila ay inappoint para magtamasa ng kaligtasan sa pamamagitan kay Yesu Kristo. So malinaw, yung sinabi ng Panginoon sa communion, ito ang aking katawan, ibinibigay ko sa inyo, ito ang aking dugo na ibinibigay ko sa inyo, isang bagong tipan. So, yung communion na yun ay tanda ng kamatayan na ginawa ng Panginoon para mabayaran yung kasalanan. Kailangan kasi mabayaran yung kasalanan sapagkat ang Diyos ay galit at punong-puno ng kapuotan doon sa mga taong masuwayin. Sapagkat itinakdaan niya na ang panahon na ito ng judgment or condemnation para makilala na siya ang tunay na Diyos at siya ang Diyos na nagpaparusa at nagkokondena sa lahat ng mga hindi kumikilala sa Kanya. So, iba yon. Itong Great Tribulation, particular na araw, kakaibang araw, ito rin ang Jacob's Trouble para ihanda ang bayang Israel. Ito rin ay punishment sa lahat ng tao at lahat ng bansa na hindi kikilala sa Kanya. Pero tayo, mga believers, kailanman hindi sila papasok doon sapagkat ipinakita ng Biblia na ang mga believers ay sisidlan ng habag ng Diyos. Ang mga hindi mananampalataya at masuwayin, sila sinasabi sa Biblia na sisidlan ng puot ng Diyos, at yung mga sisidlan ng puot ng Diyos, sila yung tinatawag na mga anak sa pagsuway. At ang mga anak sa pagsuway ay pitted. Ano yung pitted? Nararapat lamang na ilagay doon sa lugar ng babagsakan ng kapuotan ng Diyos. Sila yung papasok doon. Hindi yung mananampalataya. Ha? Kaya malinaw yon, no? Sapagkat tayo ay itinakda ng Diyos hindi para magdusa sa puot ng Diyos, kundi para tayo ay magtamasa ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Hanggang dito na lang muna. Sa susunod na natin talakayin yung panahon ng tribulasyon. Amen? Tayong lagi tumayo. Aman, walatiin ka sa biyaya at kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapahayagan at kaliwanagan tungkol sa mga bagay na ito. Patuloy namin dalangin, Lord, na maunawaan ang mga bagay na ito, Panginoon, ng malinaw. Pero nako-comfort kami, Panginoon, sa mga salita na kami ay sisidlan ng habag at hindi mo na kami tinakda, Panginoon, na magdusa sa puot ng Diyos sapagkat iyon ay tinakda mo lang, Panginoon, sa mga anak ng pagsuway at sa mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo. Salamat, Lord, sa mga salita ito at biyaya na kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon, luwalhatiin ka in Jesus' name. Amen and amen.